Yeah. Okay, so hello guys. Magsa-start tayo ngayon sa partnership dissolution. So sa partnership dissolution, dalawa kasi yan. It's either dissolution or liquidation. Sa dissolution, magko-continue pa rin yung partnership. Whereas sa liquidation, tapos na talaga yung partnership. Kasi sa dissolution, may pagbabago sa relation in the partnership. It's either, ano, it's either nag-admit ka ng partner, namatay yung partner, nag-retire, nag-withdraw, or ayun nga, retire, or incorporation of a partnership. Kasi sa partnership, napaka-ano niya, may tinatawag tayong sa partnership, may tinatawag tayong concept of limited life, which means na kahit yung pinakamaliit na change sa relation sa partner, kunwari, may inadmit na isang partner, kailangan i-restart or baguhin yung partnership. So ganun kahigpit yung partnership. Kasi sa partnership, may tinatawag din na fiduciary relationship, which means na kailangan may trust. So syempre, pag partner mo kailangan full trust. Hindi mo pwedeng i-admit si isang partner na hindi mo tina-trust. So ganun kahigpit yung partnership. So eto rin, kailangan ng consent ng lahat ng mga partners if i-admit ang isang partner. So ano na rin yan, tawag dito, sneak peek na rin yan sa law. Pero ito lang talaga yung sinama ko sa dissolution kasi na-mention sa textbook. So tatandaan niyo yung limited life kasi madali ma-dissolve yung partnership. Madali siya ma-dissolve kumpara sa corporation. So ito lang yung tatandaan niyo, limited life, fiduciary in nature, consent, tatlo. Tapos ito yung mga reasons for dissolution. Okay, solving. So sa admission of a partner, meron tayong dalawa. It's either purchase of interest or investment in partnership. Okay, so sa purchase of interest, yung partner yung bumibili ng interest. Whereas sa investment in partnership, hindi binibili ng partner. Rekta na investment sa partnership. Okay, so ito yung differences. Sa consideration paid, hindi siya nire-record pag purchase of interest kasi outside transaction siya. Whereas sa investment in partnership, nire-record siya. Kasi rekta mo in-invest sa partnership. So may increase in equity. Sa similarities, ay hindi, mali ito. Ito lang dapat. Sa similarities, hindi pala similarities to. Transfer of equity lang dito. Tapos sa special, ito na lang siguro. Special tong ano. Sa special dito sa investment in partnership, merong tinatawag na bonus method. Sa ano yan? Sa computation. Sa gain or loss, wala sa both. Tapos sa personal gains, meron. Dito sa purchase of interest. Sige. So, bigay tayo ng example sa purchase of interest. So, ito yung mga capital accounts. So, si A may 40%, si B may 30%, si C may 30%. Ito na lang din yung susundan natin sa buong mga illustration. Si D, being admitted to the partnership, buys 1/2 of C's capital interest for 48,000. So, ito usually yung ginagawa ng mga estudyante, entry agad ng 48,000. So, mali yun. Binibili ni D yung interest ni C. Okay? So, magkano ba yung capital ni C or yung interest niya? So, 80,000. So, bibilihin daw ni D yung 1/2 ng 80,000. So, 40,000 dito. So, si D may 40,000, si C minus 40,000. Okay? So, purchase of interest siya. So, again, walang gain or loss. Okay? So, Okay. Eto, may chance na itanong ni Ma'am Lo to or kung sino man yung teacher yun, si Ma'am Lo ata.
Yung personal gain or loss. Kasi outside transaction siya, personal yung tawag, okay? Kasi binayaran ni DCC personally, hindi sa partnership books or sa transaction sa partnership. So nagbayad siya ng 48,000. Tapos yung binawasan lang kay C is 40,000. So syempre may personal gain siya ng 8,000. So ayun. 8,000 yung personal gain. Yan. Okay, next problem. Multiple interest na binili. So si D, bumili daw siya ng tig 25% yung kay A, B, C. So yung shortcut dito, para wag na kayo mabagalan, is ito. I-times nyo to tig 25%. So si A, 25% ng kanyang capital is 10,000. Tapos gawin nyo na lang sa tatlo. Tapos yung total nun is 45,000. Okay? So eto, pag tinanong sa inyo yung adjusted capital balances, yung original nila 40, 60, 80, ito, starting balances. Tapos purchase of interest, so bumawas yung capital nila by 25%, so 10, 15, and then 20. So ito na yung adjusted capital balances nila. Tapos whereas si D, admitted, so 45,000 yung capital balance niya. So kung napapansin nyo, walang nagbabago sa capital, sa total capital, 180,000 pa rin. Kaya wala siyang gain or loss. Transfer of equity lang talaga. Okay? O ito, personal gain. Tatlo na sila. So paghahatian nila to. Okay, so 60,000 yung binayaran ni D. Tapos yung total na bawas sa capital nilang tatlo is 45,000. So may 15,000 na personal gain or loss na i-distribute. Okay, so yung 15,000 na to, hindi lang to sa isang partner. I-distribute siya using yung interest. So 40, 30, 30. So kay A, 40% ng 15,000 is 6,000. Tapos kay B and C, 4,500. So ayan. Pag personal gain or loss, tapos multiple, i-distribute niya using yung interest. So, meron dalawa sa purchase of interest. Meron tayong book value method or yung proportionate share method. So yung etong na-discuss natin dalawa, book value method siya. Okay? Or kung silent yung problem. Tapos kung proportionate share method, may sasabihin na in the net assets. Ganun. Actually simple lang to. Ito. Si D purchases 20% interest from A and B. So same lang din yung multiple dito sa taas. So A, so 40,000 times 20, 60,000 times 0.20. So ayun, 8,000 yun. Diba? Same lang sa taas. Pag net assets or yung proportionate share, dito kayo kukuha ng 20% sa total. So 180,000 times 0.2. So 36,000 yung credit. So paano naman yun? Since hindi na times isa-isa dito, yung 36,000 na to, i-share nila proportionately. Okay? So magkano ba yung interest ni A and B? So 40% and 30%. So paano to distribute? So 40, so ito, 4 tapos 3 is equals to 7. Okay, gagamit tayo ng fraction. So dito is 4 divided by 7. Tapos kay B is 3 divided by 7. So ayun. Fraction yung gagamitin nyo pag proportionately or proportion. Pero kung silent yung problem, gagamitin nyo rekta agad sa capital balances nila. So wala na kayong gagawing ganito. So ito, paano mag-compute ng profit or loss ratio pag inadmit? Okay. So ito dito muna tayo titingin sa original. So 40, 30, 30. Si A, B, and C. Ito. Yan. Okay. So inadmit natin si D. Bumili daw siya ng 20%. Okay? Clear ba? Tapos binili niya kay A and B. So wala namang pagbabago kay C. So dito lang tayo titingin kay A and B.
So yung 20%, i-distribute natin yon kay A and B using yung interest. So 4 divided by 7, 3 divided by 7. Okay, so tapos yung ayun, yung dinistribute, iba-minus sa original interest nila. So 40% minus yung ito, tapos 30% minus ito. So kung i-total natin to, 100% sila lahat. Ayan. Again, walang gain or loss, transfer of equity lang. So ito yung ginawa sa interest, sa bagong interest or new PRL ratio. So ito, concept of revaluation. If naalala nyo sa partnership formation, bago tayo bago ipatupad yung partnership or i-form, nire-revalue muna natin yung assets or assets and liabilities sa fair value nila. So carrying amount minus fair value. Pag nag-increase yung asset, syempre plus yun sa capital. Pag nag-decrease yung asset, minus sa capital. Pag nag-increase yung liability, minus sa capital. Pag nag-decrease yung liability, add sa capital. So favorable and unfavorable. Okay? So dito, ito example. Si C, bumili siya ng 20% kay A and B. Capital interest for 100,000. So yung 100,000, ito yung consideration paid. So irrelevant na yan. Okay, so ito. Saan ba yung susunod? So dito muna tayo titingin sa carrying amount and fair value. So i-revalue muna natin siya or revaluation na yun. So yung cash, wala namang pinagbago. So wala siyang increase nor decrease. So yung equipment, tumaas yung value. Okay, so from 340,000 to 390, may increase tayong 50,000. Okay? Yan, may increase. Dito walang pinagbago, and tsaka dito wala namang pinagbago. So nag-increase tayo ng 50,000. Oops. So yung increase na to, i-distribute natin to. Okay? I-distribute natin to using yung interest nila. So 40% kay A, 60% kay B. Okay? So 50,000 times, ito muna yung first entry pala. Yung entry for evaluation. Since tumaas yung value ng equipment by 50,000, debit equipment, since yun yung normal balance. And then ito, i-distribute natin to. So 20,000 kay A, bakit? Kasi 40%. So 50,000 times 40 is 20,000, tapos 50,000 times 60% kay B is 30,000. So ayun. Now next, na-distribute na natin yung revaluation. Ito pwede nyo rin to sundan. Ito. So yung adjusted balances nila ngayon is 150,000 kay A and 250,000 kay B. Okay? Now, adjusted capital na to. Ito na yung bibilhin ng admitting partner. So, ano muna, revalue muna bago benta ng capital or interest. So next, sabi daw dito, binili ni C 20% kay A and B. So magkano ba yung 20% ng 150,000? So, 150 times 20%, wait, parang maliit. No. Ay, ito na lang. 150,000 times, hindi, tama pala. Check lang. So, tigta 20% yung binili. So, 150 times 20% is 30,000. And 250,000 times 0.2 is 50,000. So, 80,000 yung transfer. So, ito yung capital ni C after admission. So, ayan. Nalito lang ako dito. Dapat di ko nalilagay. So, dito, ito yung binili. Yung adjusted. Okay, so revalue muna bago purchase of interest. So ito na yung investment in partnership na admission of a partner.
So dito papasok yung bonus method. So actually madali lang talaga 'to. So dito may total tayong capital na 180,000. 'Pag investment in partnership, dito agad kayo didiretso sa total capital. So sabi daw dito, nag-invest si D ng 60,000 sa partnership. Okay, so magkano ba yung after admission? Eh di 240,000. Tapos yung makukuha niya lang sa 240,000 na 'to is 25%. Okay, so magkano yung interest na nakuha niya? 60,000. Okay, so 240,000 times 25% is 60,000. So ganito, nag-invest siya ng 60,000 and yung nakuha niyang interest is 60,000 din. So nakuha niya yung binayaran niya. So walang labis, walang kulang. So ayun. So wala tayong bonus. Okay, walang bonus. Kasi isipin niyo nag-invest kayo ng 60,000 and yung nakuha niyo rin is 60,000, eh di parang ayun, wala lang din. Tapos next, nag-invest si D ng 80,000 for 25%. Okay, so eto. Okay, so ulitin lang din, pinalitan lang yung amount. So 180,000 na total capital, nag-invest siya ng 80,000, so 260 yung total capital after admission. Okay, so eto, 25% yung interest niya sa 260,000. So ilan yun? Nakuha niya is 65,000. Magkano yung binayaran niya? 80,000. So eto na. Isipin mo, nag-invest ka ng 80,000 and yung nakuha mo lang is 65,000. So saan napunta yung 15,000 na sobra mong invest? Eh di pumunta sa old partner. So parang bonus na yun sa old partner. Kasi isipin mo, nag-invest ka ng 80,000 and yung nakuha mo lang is 65,000. So ayun, i-distribute to sa mga old partners. Okay. So eto naman, may isa pa. Si D nag-invest ng 52,000 for 25%. Again, ulitin lang talaga 'to, walang pinagbago 'yan. So yung after admission is 232,000. Okay, so 25% ng 232,000. So magkano yung interest na na-receive niya? So 58,000. Magkano yung binayaran niya? 52,000. Okay, so kulang yung investment niya. So eto, isipin niyo ulit, nagbayad ka ng 52,000, yung nakuha mo is 58,000. Okay, so mas maliit yung binayaran mo compared sa na-receive mo. Okay, so yung 6,000 na yun, bonus yun sa admitting partner or bonus sa'yo. So ayun, mas maliit yung binayaran mo, mas malaki yung nakuha mo, nasa iyo yung bonus. So ayun, hindi to i-distribute sa'yo. Sa'yo lang talaga to. And yung 6,000 na to, bawas to sa mga partners. So ito yung mga journal entry if gusto nyo sundan. Again, ito 6,000 bawas to sa mga old partners. Tapos yung ito naman, bonus to sa mga old partners, yung nasa taas. Okay. So ito naman, ano to, yung problems na to are workback. Feel ko lalabas din kasi ito. Ito daw, si D gusto sumali through direct investment. So D ask the existing partners how much should he invest for 20%. Okay. The partnership books include a receivable and a payable. So ito, pag dissolution, ignore nyo to. Kasi i-continue pa rin naman yung partnership. So ignore nyo to. Yung ganito. Ignore. So if no bonus is allowed, how much should they invest? So ganito isipin nyo. 180,000 yung total partnership capital. So mag-i-invest daw si D for 20%. Okay? So kung kunwari ito isipin nyo, mag-i-invest siya ng 20%, magkano yung sa ibang partners? Eh di 80%. Okay, so 180,000 divided by 0.8, ito na yung 100%. Yan. So 180 divided by 0.8 is 225,000.
And sa 225,000 na to, ito na yung total partnership capital after admission or yung nagbayad na si si D. So magkano yung ininvest niya? So 45,000. Again, pang-recheck, 225,000, ito yung after admission times 0.2 is 45,000. Or ito, gawin natin. 180,000. Nag-invest siya ng 45,000. So 225,000 after admission times 0.2 is 45,000. So walang bonus. Kasi ito yung ininvest niya, ito yung interest niya. Okay? So no bonus. Bonus. So no bonus. Okay, so if bonus to old partners, ito, of 20,000 is allowed, magkano i-invest niya? So pag bonus to old partners, o di ba sabi nga, mas malaki yung binayad mo kaysa sa nakuha mo. Magdadagdag ka lang ng 20,000, mag-plus ka lang. Okay. So if bonus to new partner, o eto, pag bonus to new partner, mas maliit yung binayaran mo kaysa sa nakuha mo. So magma-minus ka ng 20,000. So ayun lang, work back lang to or binaliktad. Yeah. Okay. So ito lang, dalawa lang yung sa admission of a partner. It's either purchase of interest or investment in partnership. Okay, skip muna natin yung withdrawal kasi medyo marami yan. Punta tayo sa incorporation kasi maiksi lang to. Okay, so incorporation, from partnership to corporation. So ano ba yung mga reasons usually? Kasi sa corporation, meron tayong tinatawag na limited liability. Kasi a corporation is a distinct or a juridical person, has a juridical personality. So hindi makahabol yung tinatawag nating mga owners or shareholders. Separate sila. So ease of raising capital. Kasi kung corporation ka, publicly listed, pwede ka magbenta ng stocks para sa capital ng company or ng corporation. Privacy and confidentiality, I mean same lang din naman sa sa partnership pero mas confidential yung corporation, I guess. Dispersion of risk, hindi lang yung mga partners, mas marami kayong owners, so mas maraming mag-share ng risk. Okay, compared sa partnership. Unlimited life, kunwari namatay yung isang partner or yung isang owner ng corporation, hindi matatapos or madi-dissolve yung partnership or yung corporation rather. Transferability of ownership, pwede mo ibenta actually yung shares mo tapos hindi madi-dissolve yung partnership or yung corporation, sorry. Or pwede mo siya i-transfer yung stocks mo through stock certificate if I'm not mistaken. Tapos hindi siya made-dissolve. Kasi sa partnership, if actually hindi ka pwede mag-transfer ng ownership sa partnership eh. Yun yung sa pagkakaalam ko. Pwede mo siya ibenta pero hindi mo siya pwede i-transfer. So better public relations, I guess hindi, kasi mas easily accessible yung corporation compared sa partnership pagdating sa public. Kasi yung partnership is rather private kasi hindi sila nag-i-issue ng mga tinatawag nating financial statements. Usually yung mga partnership compared sa corporation. Okay. Yan yung mga theories ng corporation. Ito na yung solving. Dadalhin natin yung concept ng revaluation dito. Kasi again, every time na ma-dissolve yung partnership, i-revalue natin yung assets and liabilities. Para lang din tong formation. Okay. So ito yung susundan natin. So dito, walang changes sa cash, edi walang revaluation. So bumaba yung receivable. Okay, bumaba yung receivable. So kung bumaba yung asset, syempre hindi siya favorable, unfavorable siya. So decrease siya sa revaluation or sa capital. Okay, so bumaba yung inventory, bumaba yung asset, so minus ulit. So ito yung equipment, tumaas siya. So tumaas yung asset, edi dagdag.
So ayun. So eto, wala namang pinagbago 'to, pati ito. Okey, magkano yung total revaluation? 100,000, yan, 100,000. Okey, next, idi-distribute natin yung revaluation na 'to through interest. Okey, so 20, 30, 50, yan. So ano yung unadjusted balances nila? So 150, 200, and 300,000, yan. 150, 200, 300,000. So idi-distribute natin 'tong 100,000 na nakuha natin through interest. So 20, 30, 50, yan. Distribute niyo lang, ayan. So eto na yung adjusted capital balances. So 'pag nakuha niyo na yung adjusted, puwede niyo na i-solve kung ano yung sinabi ng problem. So sa case 1, sabi daw ordinary shares with par value of 10 per share. So eto lang yung titignan niyo, par value, ayan, par value. So ide-divide niyo 'to, lahat 'to by 10. So ito yung mga ordinary shares nila. So 17,000 kay A, 23 kay B, 35 kay C. Ito yung total ordinary shares, yan. Sa case 2 naman, assume that A, B, and C agreed to be issued 14,000, 21,000, and 35,000. Susundin niyo lang din 'tong 10 per share, ayan. So eto parehas lang din 'to, yung adjusted. Magkaiba lang talaga yung sa problem. So eto, 14,000 times 10. Kasi 10 per share, 'di ba, yung par value. So eto yung mga shares, yung mga ano nila, yung value ng ordinary share, ayan. Tapos 140,000 lang out of 170,000 ng capital. So 140,000 lang yung pinayagan na ibigay sa kanya. So yung 30,000 na sobra, I mean na kulang, is share premium ng company. Okay, so 140,000 lang kasi ng capital niya yung nadala niya. So yung 30,000 na 'to, share premium na 'to. Kasi hindi niya na nadala, eh. So parang sobra na siya ng corporation or parang bonus na siya ng corporation. Kasi out of 170, 140 lang yung nadala niya. So eto, out of 230, 210 lang yung nadala niya. So may mga instances ba na mag-negative 'to? Sa problems na na-solve ko, wala. So eto lang talaga, may kulang na nadala sa corporation books. So share premium siya. Okay, sa case number 3, eto, mix na 'to. So may preference and ordinary. So again, same lang din, adjusted balances. So eto, titignan muna natin. The partners agreed to receive 1,000 ordinary shares each. Okay, so 1,000 times 10. Gawin niyo agad 'yun, yung par value. So 10 times 1,000 is 10,000. Okay, so 10,000 each, may 3,000 ordinary shares. So eto na yung after ordinary shares, yan. So yung excess daw and even multiples of preference shares for the remaining interest. So sa preference share, 100 par value, okey. So divide niyo 'to sa 100, yung after ordinary shares, eto na yung preference shares. Tapos kung iko-combine niyo yung preference tsaka ordinary, ito yung sa pinakababa for each partner. So ito yung preference, tapos ito yung ordinary, tapos ito yung total sa pinakababa. So ayan. Par value lang yung titignan niyo dito. Okay, par value. Okay, so tapos na yung incorporation. Doon tayo sa withdrawal or retirement and death. Okay, so actually parang same lang din ang konsepto sa admission. Kasi may tinatawag tayong settled by partners, which can be compared to purchase of interest, tapos settled by partnership, which can be compared sa investment in partnership. So kasi dalawa yan, eh, it's either yung partners or rekta sa partnership or yung partnership din nagbayad. So ayan. 'Pag nakita niyo 'tong may word na partners, eh, di parang separate transaction siya na hindi ire-record yung bayad. Whereas sa settled by partnership, si partnership yung nagbayad, siyempre may decrease siya sa equity ng partnership. So ayun.
So ito, titignan muna natin yung first illustration, settled by partners. So si A may 20%, si B may 30, si C may 50. Okay, so ito yung mga capital balances nila. 150, 250, and 100,000. Lagay lang natin dito sa taas. Yan. Yung partnership daw, may profit na 900,000. So syempre yung 900,000, i-distribute natin siya using interest. 20, 30, 50. So 900,000 times 20 is 180. 900,000 times 0.30 is ito. So on and yan. So ito na yung adjusted nila sa pinakababa after profit. So parang ano lang din to, partnership operations. Okay. So after nun, sabi daw, si C nag-withdraw and binili ng mga co-partners niya. So settled by partners. Okay. So magkano ba yung capital ni C after adjustment? So 550. Okay? 550. Yan. And then yung 550 na to, since binili ni A and ni B, sila yung mag-shoulder using capital nila. Okay? I mean, using yung binayad nila, which is an outside transaction. Pero yung i-record lang natin sa books is yung transfer of equity. Okay? Kasi settled by partners. So yung 550 na to, si A and B yung mag-share. So magkano ba yung kay A and yung kay B? So 20% kay A and then 30% yung kay B. Okay, kung ipa-fraction natin, 2 out of 5 and then 3 out of 5. Kasi 20 and 30. So ayun. So sila mag-share na to, so 220,000 and 330,000. So after adjustment, okay, so 30,000, eto dito tayo titingin yung sa adjusted, dadalhin natin sa baba. So 30, so ayun, dadagdag kay A ng 20,000 kasi credit. 30,000, 330,000 credit, dagdag. Tapos kay C, since nag-withdraw na siya, minus 550,000, so zero na, di ba? Kasi nag-withdraw na siya eh. So again, yung ginawa lang dito, transfer of equity. So again, if mapapansin nyo, walang pinagbago, 1,400,000 pa rin. Ayan. So no change in equity whatsoever. Transfer lang talaga. Okay. Okay, eto, sa kabila, settled by partnership. Same lang yung ano, same lang yung amounts, pero si partnership yung nagbayad. So if napapansin nyo, may nilabas na cash. Okay, may nilabas na cash. So that means na decrease in equity to, 620,000. Okay, si C, same lang din. Nabawasan yung capital niya by 550,000. Pero nagbayad yung partnership ng 620,000. Again, isipin nyo, nagbayad yung partnership ng 620,000. Pero yung binayaran niya, 550,000 lang yung halaga. So saan napunta yung 70,000 na sobra mong binayad or sobrang binayad ng partnership? So yung sasalo nun, yung remaining partners, which is si A and si B. So 20% kay A, 30% kay B. So 2 out of 5, 3 out of 5 ulit. Okay? Kasi isipin nyo, di ba? Binayaran ni partnership ng mas malaki. Mas malaki yung binayad actually ng partnership kaysa sa dapat nilang bayaran. So ayun, parang bonus to new partner pero aalis na yung partner na yun. Okay? So ayun. Okay, next. Retirement of personal accounts. Personal accounts are ano, dalawa kasi yan. It's either receivable from A, receivable from partner or payable to partner. Yan, dalawa yan. Pero sa problem na to, payable siya. Yan. Pero usually, ano, payable yung inaano dito. Kasi magre-retire ka na, tapos, tawag dito, magre-retire ka na, tapos may babayaran yung partnership sa'yo. So, ayun usually yung mga case. Okay, so again, first, before dissolution, mag-a-adjust tayo ng mga, ano,
revaluation or profit or kung ano man. So dito, sabi daw, the net assets approximate their fair values except for the equipment which has a fair value of 450,000. So magkano ba yung equipment? Yung equipment is 390,000. Tapos yung fair value nyo daw ngayon is 450,000. So isipin nyo, yung equipment na 390 naging 450. So may revaluation gain, di ba? So 60,000 revaluation gain, which is to be distributed to the partners using their interest. So 20k A, 20k A, 30k B, 50k C. So yan, i-distribute nyo, eto. Yan, tatlo. And then kung ano man yung adjusted, yun na yung pwede ibenta or pwede na i-entry. So sabi daw dito, saan ba? Ito. Yung naka-color, ito. Yan, okay na yan. So yung partnership pays C 140,000 for his interest. So meron tayong dalawang scenario, including and excluding. Yung ito kasi play on words to. So ito yung titignan nyo. So sabi daw, si partnership nagbayad ng 140,000 kay C. Okay, so 140,000 credit, cash. Okay, including his loan. Yan, including his loan. So sa 140,000 na to, nandyan na daw yung loan payment. Okay, so walang magbabago sa cash. So nandito na daw yung loan sa 140,000. Paano kung sinabing excluding his loan? So nagbayad si partnership ng 140,000 excluding his loan. So wala pa sa 140,000 yung loan niya. So magdadagdag ka pa ng payment for the loan dito sa cash. So 140,000 plus yung loan is 150,000. So ayun, play on words lang to. Yeah. So again, same lang din, 'di ba? Napapansin niyo, same. Yan, same. Pero since mas malaki yung mas malaki yung binayad, so may kulang na 10,000. Kasi 150 minus 140. So yung 10,000 na to, i-distribute siya sa capital ng mga remaining partners. Okay, so yung mga remaining partners yung sasalo ng kulang. So 2 out of 5 kay A, and then 3 out of 5 kay B. So ayun. So parang yung remaining partners yung sasalo ng sobrang bayad or yung kulang na ayun, yung sobrang bayad nga. So ayun. So ayun. Yun yung usually mga cases sa partnership dissolution. Yung tatandaan nyo lang sa solving is revalue muna or adjust bago ibenta or ayun, i-entry. Tapos ano pa ba yung mga tips ko dito? Sa incorporation wala naman, madali lang to. So eto yung dapat lang kayo. Maingat lang kayo sa sa purchase of interest at saka sa investment in partnership kasi may mga keywords kasi baka malito kayo. So pag may mention na partnership or settled by partnership, yun na yun, yung settled by partnership or settled by partners. May mga keywords kasi yan eh. Binili ng mga partners or binili ng partnership. Tapos dito, binili ng partner, ito, buys, admitted to the partner buys, or through direct investment. Ito. D wants to join the partnership through direct investment. So, ayan. So, ayun lang naman. Maiksi lang talaga tong dissolution and actually madali lang talaga siya. Paulit-ulit lang yung concept ng mga problems dito. Yung mga revalue and distribute. Tsaka tatandaan niyo yung interest, yung mga interest ng mga partners bago i-admit. So, ayun. Yun lang naman, yung dissolution. Good luck sa post-test. Madali lang din yan. Halos dito ko lang din pinuha. Okay, thank you guys. Stop na mag-record.